what's up mga katunay? Siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, siyempre meron tayong pag-uusapan ngayon mga katunay, mga maiinit na balita ngayon to, no? Siyempre nakita natin to kay News Balita Pilipinas. Ayan ha, siyempre credits to News Balita Pilipinas. At ito, yung pag-uusapan natin, yung nahihiya daw si VP Sara Duterte dahil sa nangyayari ngayon sa Pilipinas. Yun ang matindi ron. Nahihiya siya sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. At ito pa yung isang pag-uusapan din natin mga katunay. Si natatandaan nyo, di ba? Si Remulla, si DILG. Ayan ha, DILG is nagpatupad ng mga bawal ang nakahubad sa kalsada. Bawal ang mag-inom o tumambay sa mga kalsada. Yung mga mag-curfew sa kalsada, ayun, pati yung naghahalo ng semento ay hinuli rin. Ayan, pag-uusapan din natin yan mga katunay. At ito ang pinakamatindi sa pag-uusapan natin. Oh, ano yan? Ano yan? Hulaan nyo kung ano. Si Trillanes daw mga katunay. Pinatatakbo ng mga taga Davao. Si Trillanes daw ang pag-asa ng Davao. Nung nakaraan, siya ang pag-asa ng Caloocan, natalo sa Caloocan. Ngayon, siya naman ang pag-asa ng Davao. Nako, patindi ng patindi tong mga pag-uusapan natin ngayon, mga katunay, ha. Ito, ito, sariling reaksyon natin to. Oh, doon pahinga muna tayo kila General Macanas, kila Sir Banatbay, ayan. Kila Sir Donmar, kila Coach Oli. Ito muna pag-usapan natin ay mga maiinit tong mga balitang to eh. At ito pa yung pinakamatindi. Oh, kumbaga, pinabulaanan ni PBBM yung mga nababalitang siya ay may stage 4. Ganyan, di ba? Nababalita na meron daw sakit si BBM, nanghihina na daw siya. Aba, nagpakitang gilas. Nagmarathon na ba? Oh, nagmarathon mga katunay ha, para daw matahimik ang kanyang mga bashers, di ba? Oh, eto, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin at bigyan ng reaksyon ng mga balitang ito. Pasok! Ayun, Remulla issues apology to the shirtless man mixing cement. Ako po ay humihingi ng paumanhin at pupuntahan ko po siya sa mga susunod na araw at sasabihin ko na ako na po yung hihingi ng paumanhin. It was my fault that did not give clearer instructions on how to do the Safer Cities Initiative. Ayan. Sa totoo lang kasi, no? Bago kasi kayo magbigay, 'di ba? Sinasabi nga niya is magbibigay uli siya ng 'di ba? Uulitin niya uli yung mga sinabi niya, yung magiging ordinansa niya, yung mga ipapatupad niya para maging malinaw sa mga kapulisan, do sa mga nanghuhuli. Sana nung una pa lang kasi is pinag-aralan mo muna. 'Di ba? Mas maganda yung pinag-aaralan mo muna bago mo pakawalan. 'Di ba? Gaya niyan, eto, unang-una, kumbaga parang napahiya ka dito, sir. Palpak agad yung ginawa nila. Mantakin mo, nasa tapat ka lang ng bahay mo, huhulihin ka na. Halimbawa, naiinitan ka sa tapat ng bahay, sa loob ng bahay mo, syempre, tag-init ngayon. Summer ngayon, so lalabas ka ngayon sa labas ng bahay mo. Ito lang, ilabas lang, kuwari, tapat lang ng bahay mo, sa may gate lang. Pag nadaanan ka ng mga pulis o ng mga barangay, isuhulihin ka nila. Hindi kaya masyadong exage ang nangyayari na yon? Diba? Masyadong exage, sir. Kasi kung kayo magbabawal ng bawal ang nakahubad, diba, in public places, yung tapat ng bahay nyo is hindi naman yun public place, lalong-lalo na kung nasa iskinita ka naman. Diba? Kasi yung sinasabing nakahubad, pwede mo lang ipatupad dyan kung ikaw naglalakad ka sa mall ng nakahubad. Kung ikaw naglalakad ka ng walang damit sa EDSA. Kung ikaw naglalakad ka ng walang damit sa palengke. Kung ikaw naglalakad ka ng walang damit sa mga main road, yun. O kaya sa may pinakakalsada ng street nyo. Halimbawa, kung iskinita naman siguro, is pwede naman kung sa tapat lang ng bahay niya eh. Pero paglabas niya ng main road dun sa bahay niya, is bawal na siguro.
Basta yung nadadaanan ng mga sasakyan, yun, bawal na yun. Pero kung nasa iskinita at nasa tapat naman siguro ng bahay, sir, hindi mo naman pwedeng hulihin o hulihin ng mga kapulisan. Alam natin yung mga pulis, sumusunod lang sila sa kung ano yung inuutos mo. 'Di ba? Sinusunod lang naman nila yung kautosan mo. Pero masyadong naging eksagerahe, masyado silang naging exage. Hindi dapat ganun. So ito yung unang pagpapatupad mo ng ganyan is napahiya agad. Pompiang agad. Diba? Sana sa susunod na magbibigay ka uli ng ganitong mga ordinansa is mas maganda ayusin mo muna. Diba? Mas maganda linawin mo maigi sa mga kapulisan at sa mga barangay kung ano yung dapat na gawin nila. Kasi katulad niyan, kung nagtahanap buhay naman yan, mixing cement, is naghahalo sila ng semento, natural maghuhubad dyan, lalong-lalo na mainit ang panahon ngayon. Ba matutuyuan ng pawis sa likod dyan. Kung mabibigat ang mga trabaho, hindi naman katulad nyo, yung mga trabaho nyo. Talagang hindi kayo naghuhubad dahil mga naka-aircon kayo. Pero yung mga trabaho ng mga kababayan natin na mga nasa construction, karapatan naman siguro nila minsan na maghubad ng damit. Kasi alam naman natin sa sobrang bigat ng trabaho nila at sa sobrang init ng panahon talagang pagpapawisan sila. Kung magdadala sila ng damit, baka magdala na sila ng isang buong aparador, laman puro damit nila. Di ba syempre papalit-palit ka ng damit mainit pagpapawisan ka ng pagpapawisan. So para makatipid ka ng damit, maghuhubad ka na lang. Para magpupunas-punas ka na lang ng pawis mo. Sana linawin mo sa susunod. Kung sakasakaling itama mo man itong pagkakamali na to, is linawin mo para alam nila. Kasi kung sa tapat lang ng bahay, o sa mga trabaho, katulad sa mga construction, sa mga hindi naman kailangan po kasing hulihin. Minsan kasi pumapasok pa sa mga iskinita nasa tapat ng bahay, ba't ka nakahubad dyan? Di ba? Ano naman yun? Diyos ko, hindi naman public yun. Di ba? Kumbaga, pag nasa tapat ng bahay mo is private mo pa rin yun. Hindi dapat ganon, sir. Di ba? At eto pa, yung pag-uusapan natin, yung matindi rin, no? Kita nyo naman, background pa lang parang impyerno na. Ayan, ang sinisigaw ng mga Dabawenyo ay gusto nila ako ang tatakbo at gusto nila maging mayor sa kanilang syudad. Pag yan lang ang paraan para malinis ko ang Davao, magpaparehistro ako doon at tatakbo bilang mayor ng Davao. Sus Maria Josep Santissima Trillanes. Ako gusto ko sana siyang tanungin kung nasa katinoang isip pa ba siya o tama pa ba yung iniisip mo sa sarili mo. Ikaw ang sinisigaw ng mga taga Davao. Ayan, parang eto sa mga subscribers ko dito. Alam ko, marami akong subscribers na taga Davao dito. No? Ako ang magtatanong sa inyo, paki-comment nyo sa comment box kung totoo ang pinagsasasabi ng taong ito. Ako nakita ko lang din to. 'Di ba? Hindi natin alam kung totoo talaga to. So binigyan lang din natin ng komento kasi natuwa tayo rito. Yung mga taga Davao dyan, paki-comment naman sa comment box kung talagang isinisigaw ng mga taga Davao si Trillanes. Mantakin mo nung eleksyon. No? Tumakbo ka sa Caloocan. Mantakin mo. Natalo ka. Nilampaso ka doon. Diba? Sa Davao pa kaya? Diyos ko naman, sir. Parang diba? Parang iniisa-isa mo yung lugar, parang hindi mo alam kung saan ka nakatira. Una, doon ako, taga-Caloocan ako, doon ako tatakbo. Ngayon sabihin, taga Davao. Tinutulak ka ng mga taga Davao. Nasaan na, sir, yung mga taga Davao na nagtutulak sa'yo na tumakbo ka bilang mayor doon? Diba? Nasaan na yung katibayan? Kasi gusto namin makita yung katibayan na talagang may nagtutulak sa'yo bilang mayor. Diba? Para kasing napaka-imposible na yung mga taga Davao mismo ang magtutulak sa'yo na tumakbo bilang mayor. O sige, mga katunay, pagbigyan na natin si Trillanes, bigyan natin ng pagkakataon. Bigyan natin siya ng pagkakataon na tumakbo sa Davao. Sige, halimbawa,
Tumakbo ka sa Davao, pinayagan ka ng mga tao ron. No, kung tutusin, ewan ko ba nga ba to sa taong to, kung makakapasok ng Davao to eh. 'Di ba? O kung papayagan ka ng mga tao doon, ang tanong, totoo ba na mananalo ka, sir? Kasi sa totoo lang, no, sa Senado, sir, pansin ko talaga, simula nang binabakbakan mo yung mga Duterte, doon nagsimula masira ang political career mo. 'Di ba? Yung mga dati mong prinsipyo na ikinabilib sa iyo ng mga tao kaya ka nanalo bilang senador is biglang nawala. Simula nang binakbakan mo ng binakbakan si Duterte. Eto lang, sir. Kung malakas ka sa Davao, kung ang mga tao mismo ang gustong magtulak sa iyo doon sa Davao na tumakbo ka, dapat, sir, hindi ka natatalo bilang senador. Pero bakit simula nung binabakbakan mo si PRRD at ang mga Duterte, biglang humina yung ratings mo. Biglang humina yung political career mo. Nawala ng gana, nawala ng saysay. Mantakin mo, hindi ka na nakabalik sa Senado. At isa pa, kung talagang malakas ka, sir, nanalo ka sa Caloocan. Kasi Caloocan na lang yun, sir. Eh. Diba? Kaso nga lang, hindi ka pa rin binoto ng mga taga-Caloocan. Ngayon, naglalakas loob ka, sir, na tumakbo sa Davao. Sa mismong teritoryo ng mga taong tinitira mo. O ngayon, kung hindi totoo tong balitang to, di okay. Pero ito, nakita lang natin to. Kasi baka sabihin mo, nag-spread ako ng ganyan. Nakita ko lang din to. Diba? Hindi naman ako gumawa nito. So, ako, sir, mag-isip ka. Mag-isip-isip ka sa sarili mo kung talagang gusto kang patakbuhin ng mga taga-Davao. Kasi parang napaka-imposible. Napaka-imposibleng ibigay sa iyo ng mga taga-Davao ang Davao. At ang mga Duterte ay tanggalin ng mga taga-Davao. Di parang kung ikaw ang manalo, yung mga taga-Davao parang kumuha ng martilyong ipupukpok nila sa ulo nila. Ito minsan sa Trillanes talaga hindi natin maisip kung ano no? Kung ano yung dumadapo minsan sa utak, kung ano yung naiisip. Napakatayog ng imagination eh. Yan ang napapala mo, sir, minsan sa kakaganyan mo eh. Ito pa isang pag-uusapan natin. Alam mo, binoto namin si BBM dahil sa iyo eh. Kasalanan mo talaga lahat to eh. Ano pa nararaw? Si VP Sara pa yung nasisisin. Ayan nahihiya si VP Sara Duterte dahil sa nangyari sa Pilipinas ngayon. Ayan. Naman yung pagkasinay sa Nahihiya ako. Nahihiya. Ako. Nanliliit. Ako. Hindi ko alam kung paano ako mag-sorry. Sabi ko nga, gusto kong lumuhod, pero wala sa kultura ng Pilipino ang yung lumuhod ka ba? Ang lumuluhod lang kasi tayo sa Diyos eh. Diba? Wala sa kultura natin yung parang you grovel at the feet of another person. So gusto ko gawin yon sa lahat. Hindi ko rin siya magawa. Dahil ang dami nun. Ilan yung bumoto sa kanya? 31 million. Sabihin na lang natin, kahit 10 million dun, bumoto dahil sinabi ni Inday Sara na iboto ninyo ito. Kasi sa totoo lang talaga, no? Ang laki din ng naitulong ni VP Sara sa kampanya ni BBM bilang presidente. Kasi nga, gaya ng mga pinag-uusapan natin dito, kung si BBM lang ang tatakbo at wala si VP Sara, halimbawa, iba yung vice president ni BBM nun, tingin ko aabutan siya ni Lenny. Kaya nga kinulit nila si VP Sara na tumakbo eh. Kasi alam nila kung ganong kalakas si Sara Duterte. Siyempre tatay niya naging presidente. At nakita nila kung gaano kamahal ng mga tao si PRRD. Parang ayaw pa nga pababain si PRRD bilang presidente, di ba? Nung nagpapaalam na si PRRD. So siyempre parang nakita nila, malakas ang mga Duterte. Kung sakaling tatakbo si Sara Duterte ng presidente, baka sakaling manalo. So siyempre gagawin nila doon, kailangan nila ng malakas, 'di ba? Natatapat kay Leni Robredo. So hindi nila tinantanan si VP Sara, talagang nilapitan talaga nila. Kasi kung talagang si BBM lang at saka si Leni Robredo yung magwa one-on-one, napakalabo talaga. Kaya nga kitang-kita natin ngayon, sa dami ng problema ng Pilipinas, gusto nilang ma-impeach si VP Sara. 'Di ba?
Sa dami ng problema. Si BP Sara lang yung nakikita nila. Kasi nga, di ba, si BP Sara lang talaga yung pinakamatinik na kalaban nila. Yung si BP Sara ang pinakamatindi. Oh, kasi kung sakasakaling ma-impeach nila si BP Sara na lagi nating pinag-uusapan, wala silang problema doon sa matitira. Ibig ko sabihin, halimbawa, si BBM, kung sino man ang i-endorso niya, maaaring matapatan yon na kung sino man ang itutulak ng mga dilawan, ng mga kakamping. Halimbawa, si Madam Lenny. Maaaring manalo yun. Kasi nga maraming chismis na kung hindi sumama si VP Sara kay BBM noong mga panahon ng eleksyon, malaki ang magiging talo ni BBM doon. Kasi nung eleksyon talaga, aminin natin napakalakas din ni Lenny. Malakas din si Lenny. 'Di ba? Kaya inisip ko kasi paano kung matanggal kaya si Sara Duterte dito, no? Malakas si Lenny. Kaya nga umabot ng 31 million ang vote ni BBM kasi dumagdag yung boto ni PRRD tsaka ni VP Sara, yung mga sumusuporta sa kanila. Kaya talagang naiwan si Lenny. 'Di ba? Tapos nanalo sa Vice President si VP Sara naman talaga. Pag tumakbong Vice President talaga is 100% mananalo dun sa mga kalaban niya. Sino ba naman yung mga kalaban niya? Sila Pangilinan. Oh, talagang kumain sila ng alikabok. So eto parang si VP Sara nahihiya siya sa nangyayari ngayon. 'Di ba? Kasi nga syempre parang iniisip niya parang siya din yung naging instrumento para maging presidente yun. 'Di ba? Wala na nandiyan na BP. Kumbaga, nasa huli talaga ang pagsisisi, pero pwede mo pa namang itama yan sa mga susunod. O pwede mo pa namang itama yan. Halimbawa, kung ikaw ang maging presidente sa 2028, kung ano man yung mga kamalian na nangyari ngayon, pwede mong itama sa mga susunod kapag ikaw na ang naging presidente. Yung mga kaguluhan na nangyayari ngayon, pwede mong iayos. Yung mga kabulukan na nangyari ngayon, pwede mong hilumin. Pwede mong, pabanguhin uli ang Pilipinas sa buong mundo. 'Di ba? Kasi talagang ang Pilipinas nangangailangan ng good leader. Kasi hanggat ang nanunungkulan dito sa Pilipinas ay hindi siya good leader, no, walang mangyayari. Kung tutuusin, nakakita na nga tayo ng isa sa good leader, si PRRD. Kaso nga lang, syempre, parang kinulang tayo eh. Kinulang tayo sa serbisyo ni PRRD. Syempre, alam naman natin, naharang ng pandemic si PRRD. No, naharang siya ng pandemic. Pero kung hindi siya naharang ng pandemic, yung pagiging presidente niya is na ipakita niya talaga, siguro maayos tayo. Pero tayo, nagpapasalamat tayo kay PRRD, syempre, siya yung presidente ng mga panahon ng pandemic. Kasi kung hindi siya yung presidente ng panahon ng pandemic, hindi ko alam kung saan tayo pupulutin. O, totoo yan. 'Di ba? Kung ngayon nagkaroon ng pandemic, baka kung saan na tayo napunta. Oo. Hindi tayo mamamatay sa pandemic, mamamatay tayo sa gutom. Oh, yan. Kaya si VP Sara, kumbaga, kung nahihiya man siya sa mga nangyayari ngayon, may pagkakataon pa siyang bumawi sa mga susunod. At alam naman natin, syempre, hindi naman basta-basta mai-impeach yan si VP Sara dahil alam niya ang katotohanan at hawak niya ang katotohanan at ang taong bayan na kasuporta sa kanya. At ito pa yung isang matindi, mga katunay, ha? Ayan, PBBM nag-jogging matapos ang press briefing. Eto, napanood ko yung video nito. Huwag na natin i-play kasi baka mamaya makaka-copyright tayo. Ayun. Nakita natin, di ba? Alam ko, mga katunay kayo, nakita nyo naman din yun. Nagja-jogging siya. Pinakita niya talaga. Tumatakbo siya. Takbo siya ng takbo. Talagang pinakita niyang malakas siya. Na physically fit. Di ba? Kumbaga, pati yung mga bashers niya, hinahamon niya rin tumakbo. O, takbuhan tayo. Kitang-kita mo naman yung mga news reporter, pinahabol niya pa sa kanya. Yung isa sa News 5 ay hingal na hingal eh. Hingal na eh. Sabi niya, tama na sir, tama na. Nakikiusap na sa kanya. Kasi sa totoo lang, no, kung may sakit man si PBBM o wala siyang sakit, halimbawa, kung may sakit siya, hindi niya pwedeng ipakita na may sakit siya. Yun. Hindi niya pwedeng ipakita. Lalong-lalo na, matindi ang kalaban nila si VP Sara. At lalong-lalo na, hindi sila magkasundo ni VP Sara. 'Di ba?
syempre, kapag pinakita nilang may sakit si BBM, no, pinakita nila yan, hindi na magiging fit si BBM para maging presidente. At ang magte-take over bilang presidente ay si VP Sara Duterte. 'Di ba? Siya ang magte-take over noon. So para hindi mangyari yung mga bagay na yon, kahit sabihin mong may nararamdaman ka sa katawan, is hindi mo ipapakita sa kanila na meron kang nararamdaman sa katawan mo. Kasi alam mo ang mangyayari. Maraming maaapektuhan kasi sa totoo lang, kung si VP Sara ang magiging acting president, no? Halimbawa, mapapalitan niya si VP kasi nagkaroon ng sakit. Kung siya ang naging acting president, lahat ng mga natenga ng mga investigasyon, lahat ng mga ganyan-ganyan is pwedeng pakialaman ni VP Sara dahil siya ang acting president. 'Di ba? Yun ang kinatatakutan din nila at baka mamaya si VP Sara is hindi na mapalitan as president. Oo. 'Di ba? Kaya syempre, hindi sila papayag ng ganon. No? Pwede namang, sige, once i-video lang ako na isang beses, ipapakita ko na malakas ako, ganto, ganyan, ganyan, para makita ng mga tao na, okay pala. No? Kumbaga, fake news pala yung mga bali-balitang nangyayari at ito talaga yung totoo na tumatakbo talaga siya. 'Di ba? Ganun yun. No? Ngayon, kung wala naman talaga siyang nararamdaman sa katawan at wala siyang sakit, at yung pagtakbo na yan is totoo, okay lang din. Hindi naman tayo humihiling na magkaroon ng karamdaman ng Pangulo o bumaba ang Pangulo. Hindi tayo humihiling ng ganun. Mas gusto natin na matapos ng Pangulo ang kanyang termino. Kahit naman ang mga Duterte, si Tatay Digong, si VP Sara, gusto nilang matapos ang term ni PBBM. Ngayon, kung wala siyang sakit, mas pinakita niya na ako'y physically fit bilang presidente, go lang. Okay lang. Pero sinabi ko lang kanina, pwede rin maging ano rin yun, maging option din, parang ganun. Kumbaga is maging haka-haka, kuro-kuro lang din natin. O yan. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.